Si Taro Sakamoto ay isang perfect killing machine at walang emosyon kapag pumapatay ng tao. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya ang kanyang asawa at natutong mahalin at pahalagahan ang buhay ng tao. Subalit, nang may nagpatong ng bounty sa kanyang ulo, kinailangan niyang bumalik sa pagiging assassin upang protektahan ang sarili at ang kanyang pamilya. Nagsimula ang kwento kay Shin, ang dating katrabaho ni Sakamoto sa pagiging hitman. Lumalabas na matagal na niyang hinahanap si Sakamoto, at sa wakas, nalaman na niya kung nasaan ito. Sa loob ng grocery store ni Sakamoto, may isang makulit na batang naglalaro pero aksidenteng natapon ng tinta ng ballpen sa isang lalaki. Nagalit ito ng sobra at muntik ng suntukin ng bata, pero agad siyang pinigilan ni Sakamoto. Nagalit ang lalaki, kaya tila tinuluyan na siya ni Sakamoto, pero iniisip lang pala ito ni Sakamoto. Dahil sa nakakatakot na intensyon, kinilabutan ang lalaki at umalis na lamang. Maya-maya, nagsalita si Shin. Isa rin pala siyang psychic, kaya nabasa niya ang iniisip ni Sakamoto. Sinabi niya, nakakabilib ka talaga, Mr. Sakamoto. Aatake ka ng ballpen sa ilalim ng panga, sakto sa carotid artery. Nabasa ko sa isip mo ang lahat ng yun. Sabay kamusta ni Shin kay Sakamoto, pero agad siyang sinapak nito, sa isip lang muli ni Sakamoto. Takot na takot si Shin at sinabing, bakit lahat ng tao, pinapatay mo sa isip mo? Kasabay nito, nagpakilala siya kay Sakamoto bilang dating katrabaho sa pagiging hitman. Maya-maya, magkasama na silang kumakain ng ramen. Hindi makapaniwala si Shin dahil totoong tumigil na sa pagiging hitman si Sakamoto. Nagtayo na lang ito ng negosyo at namuhay ng simple at payapa kasama ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Shin, bumalik ka na lang sa pagiging hitman. Sayang ang galing mo, tingnan mo na ang katawan mo ngayon, napakataba. Ngunit tumanggi si Sakamoto at sinabing, tapos na ang mga araw ko sa pagiging hitman. Nainis si Shin dahil wala na ang dating sobrang iniidolo niya, ang kinatatakutan ng lahat ng gangster, at iniidolo ng lahat ng hitman, ang legendary hitman na si Taro Sakamoto. Minamaliit na niya si Sakamoto dahil mataba na ito at mukha ng mabagal. Pero nagulat siya nang biglang naputol ang sigarilyo niya. Sabay itinuro ni Sakamoto ang no smoking sign. Kinabahan ng todo si Shin dahil parang mensahe ito ni Sakamoto na nagsasabing, kaya kitang patayin kahit anong oras, mataba man o mapayat. Nagulat silang dalawa nang may humingi ng tulong kay Sakamoto. Inisip ni Shin na ito ay isang secret assassination mission ni Sakamoto at nag-undercover lang ito. Pero nagulat siya nang halos buong bayan ay tinulungan ni Sakamoto sa mga simpleng bagay na walang kwenta. Nainis si Shin at sinabing, tumatakbo ka ba bilang mayor? Sabay alis. Sa loob ng kotse, tuwang-tuwa si Shin. Pagkalipas ng 5 taon, nakita niyang muli ang idolo niya. Kahit mataba at matanda na si Sakamoto, nananatili itong astig at magaling. At dahil dito, sobrang excited si Shin at gusto na niyang muling makatrabaho si Sakamoto bilang hitman. Maya-maya, tumawag ang boss nila at tinanong kung napatay na ba niya si Sakamoto. Pero sumagot si Shin, kailangan pa ba, boss? Mataba at mukha namang hindi na threat si Sakamoto. Ngunit sinabi ng boss nila, kapag may umalis sa gang at biglang nawala, kailangan natin silang patayin. Pinatay ni Shin ang cellphone dahil nagsisigaw na ang boss nila. Kinagabihan, iniisip niya ang mga alaala nila ni Sakamoto noong magkasama pa sila sa trabaho. Naalala niya na kung hindi siya ang pumatay kay Sakamoto ngayon, may ibang gagawa niyon. Pero hindi niya kayang iba ang pumatay sa idolo niya, kaya siya na lang ang gagawa nito. Kinabukasan, bumalik si Shin sa shop ni Sakamoto. Binati siya ng asawa nito, pero hindi niya pinansin at agad naghanda ng baril. Pumasok siya sa store at pasimpleng nakipag-usap kay Sakamoto para libangin ito. Nang magkaoras, binaril niya si Sakamoto, pero nagulat siya nang makontra ito gamit ang matigas na bola na galing sa bunganga ni Sakamoto. Bago siya muling makabaril, naghagis ng ice cream si Sakamoto, at nang tumingin siya, wala na ito sa harapan niya. Kinabahan si Shin dahil hindi na niya mabasa ang isip ni Sakamoto. Hindi niya alam na nakaupo lang si Sakamoto sa gilid, chill lang. Bigla itong naghagis ng box para mailang siya. Gumamit si Sakamoto ng matigas na bola at rubber band para barilin si Shin, pero nakaiwas siya. Sinubukan ulit ni Shin na barilin si Sakamoto, pero nahagisan na naman siya ng ice cream. Nagulat siya nang bigla na lang nasa likod na niya si Sakamoto at tinamaan siya ng napakalakas na sipa.
Bago siya mawala ng malay, napaisip si Shin kung ano ang ginagawa niya at inakalang kaya nilang patayin si Taro Sakamoto. Pagkagising niya, nagulat si Shin nang makitang ginamo siya ni Sakamoto at hinandaan pa ng pagkain. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, kanina lang ay tinangka niyang patayin ito, pero ngayon, kasabay pa niyang kumakain ang buong pamilya ni Sakamoto. Naiisip niya kung may lason ng pagkain, pero kinain pa rin niya ito, sabay sabi, immune naman ako. Pagkakain, halos maiyak-iyak si Shin sa sarap ng pagkain. Dito niya na-realize kung bakit pinili ni Sakamoto ang mabuhay ng payapa, dahil sa kanyang pamilya na mahal niya. Bago siya umalis, hihingi sana siya ng tawad at magpapasalamat, pero biglang itinuro ni Sakamoto ang sign na nakasulat, "Thank you for coming. Come again." Napangiti na lang si Shin habang iniisip na wala talaga siyang laban sa legendary hitman na ito. Maya-maya, nakiusap si Shin sa mga kasamahan niya na huwag nang patayin si Sakamoto dahil may pamilya na ito. Pero natawa lang ang mga kagrupo niya dahil nagmamakaawa siya para kay Sakamoto. Hindi pa rin pumayag ang boss nila. Kaya inalok ni Shin na siya na lang ang patayin, basta buhayin nila si Sakamoto. Pumayag ang boss nila, pero sa isip nito, wala akong pake kung mamatay ka. Papatayin ko pa rin siya, pero biglang tinutok ni Shin ang baril sa boss niya at sinabing, narinig ko yun. Agad siyang inatake ng mga kasama nito. Habang nangyayari ang laban, tila nakikinig sa kanila si Sakamoto gamit ang headphones. Maya-maya, may pinindot si Sakamoto sa cashier, at sa isang iglap, nag-transform ang store niya sa isang heavy artillery room kung saan halos lahat ng malalakas na armas ay naroon. Pero ang kinuha lang ni Sakamoto ay isang electric gun o taser. Sa kabilang banda, matindi ang laban ni Shin. Bagamat outnumbered, hindi siya nagpatinag dahil sa sobrang galing niya. Nagtataka ang mga kalaban kung bakit tila nababasa ni Shin ang bawat galaw nila. Kaya binalaan sila ng boss, psychic si Shin. Nababasa niya ang iniisip ninyo. Kinabahan si Shin dahil paubos na ang bala niya at kailangan na niyang makatakas. Pero hindi niya ito nagawa dahil nabaril siya sa tuhod at napalibutan ng mga kalaban. Akala niya ay katapusan na ng buhay niya. Pero biglang dumating si Sakamoto dala ang electric gun. Nagulat ang boss sa pagdating ni Sakamoto at agad nag-utos, patayin siya. Nag-ready si Sakamoto gamit ang chopsticks at sinimula ng atake. Sinalo niya ang mga bala gamit ang chopsticks at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang napakaraming hitman. Walang ni isang bala ang tumama sa kanya. Gulat na gulat ang lahat, tila pinaglalaroan lang sila ni Sakamoto gamit ang chopsticks laban sa mga baril. Nang papalapit na si Sakamoto sa boss, inilabas niya ang kutsilyo. Sinubukan siyang atakehin ng mga kalaban, pero sa isang iglap, napatay sila lahat ni Sakamoto. Wala nang nagawa si Shin kundi tumulala at humanga sa galing ng legendary hitman. Naubos ang mga kalaban, at tinanong ni Shin kung paano nalaman ni Sakamoto kung nasaan siya. Sinabi ni Sakamoto na naglagay siya ng tracker at audio sa baril ni Shin. Maya-maya, nagpasalamat si Shin at sinabing aalis na siya sa lugar na iyon. Pero biglang hinagisan siya ni Sakamoto ng unipormeng may nakasulat na pangalan niya. Sabay sabi ni Sakamoto, papaswelduhin kita, 800 yen per hour, at may extra pay kapag overtime. Natameme si Shin sa sinabi ni Sakamoto, pero hindi niya kayang tanggihan ang idolo niya. Kinabukasan, nagsimula na si Shin sa pagtatrabaho sa store ni Sakamoto. Sinabi ni Shin, huwag kang masyadong kumain ng ramen, Sakamoto, kasi wala na tayong stock. Maya-maya, may dumating na isang matanda. Nabasa agad ni Shin sa isip nito kung ano ang hinahanap, kaya mabilis niya itong inabot. Bumilib ang matanda at pinuri siya. Habang nag-aayos, kinakausap siya ng isang bata. Tinanong ng bata, ano ang huling trabaho mo kay Sakamoto? Balak sanang sabihin ni Shin ang tungkol sa pagiging hitman nila. Pero agad siyang natigil nang mabasa niya ang isip ni Sakamoto na nagsasabing, oras na sabihin mo yun, papatayin kita. Kaya agad sinabi ni Shin, isa akong janitor ni Sakamoto dati. Napailing si Sakamoto habang nakangiti, at dito na nagtatapos ang Part 1 Nanogram ating Sakamoto Day series. Kung nagustuhan mo ang anime na ito at gusto mong ipagpatuloy natin ang recap, ay comment ang salitang Hitman sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap!